Let's go to our first lesson. Tayo po tumayo at sabay-sabay natin basahin. At tayo po'y mananalangin. All together, verse 2. Consider it pure joy, brothers, when you are involved in various trials. Because you know that the testing of your faith produces endurance. But you must have endurance as its full effect, so that you may be mature and complete, lacking nothing. Father God, we welcome you and the Holy Spirit, O God, today as we come to you to study and meditate your words, O God. Continually, Lord, prepare each and every heart and mind, and even the rest of our brothers and sisters coming here today, Lord, joining us for this training, O Lord. We entrust to you our lives. We entrust to you every message, every lesson, every teaching, Lord God. We believe, Lord, that the Holy Spirit is our great teacher. Only use thy servant to speak, share these teachings according to your purpose, according to your will, to your divine intentions, and even the very words of God. Lord, give us your strength. Continue, Lord, to make our hearts a good ground, that your words will be planted, it will grow, it will prosper, and it will be used as a channel of blessing to other people for the glory of your name. We thank you, Lord, for covering this place with the blood of Jesus. And each and every one of us, Lord, that we will be strengthened by your might, because it is not by power, nor by our spirit, but it is your power and your spirit, saith the Lord. We thank you so much, Lord, for what you have prepared for us today, as we give back to you all the glory and every honor and every thanksgiving, only in the mighty name of Jesus Christ. And everyone say, Amen and amen. You may be seated. Praise the Lord. So sa unang lesson na to na overcoming trials and of course challenges, kinuha ko po yung sigulat ni James, no? Siyempre, itong sulat ni James sa chapter 1, narito po yung parang pinaka-buod, no? Buod when you are suffering from trials, or you may have challenges. Ito po agad yung magandang binigay sa atin na words to meditate. Now, sa ating introduction, sabay-sabay uli natin basahin. Trials are an inevitable part of the Christian journey. They come in various forms, challenges, persecutions, afflictions, and sentences. However, the Bible teaches us that these trials are not meant to destroy us, but to strengthen and refine our faith. God never allows trials without purpose. He uses them to build our character, to increase our dependence on Him, and prepare us for greater glories. Though trials may seem overwhelming, we can overcome them through God's help, His Word, and the power of prayer. And praise the Lord. Unang pag kayo ang magturo nito, yung lesson na to, sa introduction, pwede nyo agad na sabihin na dati, nung hindi pa nyo po napapag-aralan yung lesson na to, ang dating sa atin ng trial ay negative side. Di ba? Negative end. Parang gano'n. Parang, ay, pabigat yan. Ay, may hirapan na naman ako. Ay, paano ko siya malalampasan? Puro negative. Pero pag binasa mo yung introduction, parang baliktad siya. Di ba? Sabi niya sa introduction, inevitable part. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng pigilan. Darating siya. At mangyayari siya. Di ba? They come in various forms. Iba't iba, oh. Pwedeng challenges, persecution, affliction. Pero sabi nga, no, the Bible teaches these trials are not meant to destroy us. So yung negative na naisip natin, doon lamang yan sa mga taong hindi niya alam ang dahilan ng trials. Kaya ang isip niya to destroy him, to destroy her life. Diba? To suffer for it. Pero sabi, the Bible teaches to strengthen and refine our faith. Baliktad siya. No? Yung trials pala ay para lamang palakasin ka. Para patibayin ang iyong pananampalataya
Sabihin mo nga sa katabi mo, para lumakas ka. Ayan, di ba? Baliktad yung trials ngayon. Para lumakas ka. Di ba? So, sabi dito sa point number 2, God never allows trials without a purpose. He uses them to build, see, to build our character, increase our dependence on Him, prepare us for greater glory. Kaya pag tinignan mo, pag ganito yung natin, perspective sa trials, to build our character, to know the purpose of God, and for His greater glory, siyempre hindi ka na malulungkot. Ba't ka iiyak sa trials? Iiyak ka ba na magbibigay ka lalo ng glory sa Lord? Iiyak ka ba na ibibigay yung character mo? Of course not. No? Dapat lalo tayong matuwa. Although, totoo naman, sabi niya, though trials may seem overwhelming, parang tinatabunan ka ng problema. Diba? Parang hindi mo siya kayang dalhin, overwhelming. We can overcome, of course, through God's help, His Word, and the power of prayer. So, yung lesson na ito ay para baliktarin natin yung ating mindset na ang trials ay hindi on the negative side sa buhay ng Christians. But on the other side, to bring us more dependent on God, to help us stabilize our steady faith, and of course, to build us for the glory of the living God. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Now, meron tayong icebreaker. What must be our response to trials to be a testimony of God's faithfulness and for His glory? Yan. Ngayon, pag nagka-problema tayo, ano yung response dapat natin bilang Christian? Di ba? Yan sinasabi. Para maging patotoo tayo na ang Diyos ay tapat, no? Siya ay faithful at ito ay magbibigay ng glory sa Kanya. So, ano dapat response natin? Para maging patotoo siya. Sino gustong sumagot? Sister, yan. Sister Levi, taas ka. Ayan. So, ako po bilang isang Christian, tinuturuan po ako ng Lord na when it comes to responding through trials, it's okay, parang ina-accept ko siya na it's okay na sometimes we become sad, parang may emotions tayo feel bilang human. Pero it doesn't mean that mag-dwell tayo doon. So, always go back dun sa promise ng Panginoon that He has already overcome the world. Kaya hindi naman pinamis ng Panginoon na pag naging Christian tayo is everything will be smooth flowing, wala tayong pagdadaanan na anything. Pero mas the more nga na kapag naging Christian tayo, mas marami siyang pinapakita na trials para i-refine yung pagiging Christian natin, yung deep faith natin. Kaya sa akin, ang response ko po doon is yung maging mas more resilient pa ako when it comes to praying to God, na bigyan niya ako ng strength, yung galing sa Kanya. Kasi kung you will always rely on what you can do as a person, then definitely magiging failure. Yeah, yan, praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Ay, sino sumagot? Yan, Sister Len. Ayan, I agree doon sa sinabi ni Sister Delby kanina na many times tayo nakakaranas po tayo ng mga trials, it's mas lalo po tayong lumapit sa ating Panginoon. Give the tissue. Give the tissue. Oo, kasi Yan. No, the ano. You should give the boot. Yan, kailangan. ayun nga po, dahil pinaparanas talaga sa atin ng Panginoon in times of nakakaranas tayo ng trial sa ating mga buhay. Ito kasi yung ano niya sa atin na mas lalong pinapastrong na yung faith natin. Dahil kung tayo lang, hindi natin kakayanin. Pero nakikita natin yung kamay ng Panginoon sa atin, open hand siya na tinutulungan tayo. So dito po, pag may mga problema or trials po tayo, mas lalo tayong manalangin sa ating Panginoon, mas lalo tayong mag-devote sa Kanya dahil
nararanasan natin yung joy at peace. Kaya kahit may trials ako, tumatawa pa rin. Praise the Lord. Yan, Sister Mona. Yan, meron pa. Ano po, madalas ko kasi itong naririnig sa women's ministry po, yung rejoice in the Lord, always rejoice. So para po sa akin, pagka naririnig ko yun, embrace with gratitude po. Yun po, praise. Yan, praise the Lord. Muli natin palapakan ng Panginoon. So sa ating text na sinulat ni James, sabi nga dito, consider it pure joy. So, pag tinignan mo talaga, bakit natatakot ang Christian na magkaroon siya ng trial eh? Samantala ang Bible, sinasabi kagad, you have to consider it pure joy. No? Bakit mo siya kinoconsider as pabigat, as sorrow? Pero baliktad, sinasabi ng Bible, consider it pure joy. My brothers, when you are involved in various trials, various pa yun. Ibig sabihin, iba't iba. At pag siya ng values, marami yun. Di ba? Hindi siya kukonti. Di ba? At sabi sa verse 3, bakit ka magsasaya kahit na marami kang problema o pagsubok? Sabi niya, because you know that the testing of your faith produces endurance. Yan. Tinetest lang yung pananampalataya natin para magkaroon tayo ng endurance. Kasi, katulad ng preaching ni Deacon Alvin kanina, we are running a race. Alam niyo ba, sa takbuhan, halimbawa, lalo na yung long distance run, you cannot finish the race without endurance. Hindi ka makakatapos. Kasi 400 meters yung isang oval. At sabihin na natin, yung 10,000 meter, ilang ikot yun? Diba? Eh yung sinasabi nilang marathon, 20,000 yun eh. Ganun yun. So pag nakasampung ikot ka doon, 4,000 lang. Hindi mo yan ha? 4,000 lang yun, nakasampung ikot ka sa oval. Paano kung makatapos sa marathon ng 20,000 kung wala kang endurance? So the word endurance is to stand, to bear, and continue until the end. No? Kaya yung pananampalataya, sabi nga nun, magkakaroon to ng endurance kapag tinetest siya. No? Patuloy siya tumitibay. Patuloy siya na nagkakaroon ng lakas. No? So, mahalaga yun na maintindihan natin. Sabi nga dito, basahin natin ito, nakakulay white. 1, 2, 3. Every test in our life makes us bigger or better. Every problem comes to break us or make us. The choice is ours whether we become victim or victor. Yan, pumili na kayo. Ano gusto nyo? Victim or victor? Peter or better? Make you or break you? So, it's a choice, di ba? Kasi lahat naman tayo undergoing trials eh. Pero, ano pipiliin mo bilang Christian? No? Simula tayo kay, kay Jaira tayo magsimula. Sa Jaira, Romans 5:3-4. Tapos, sister, 2 Corinthians 1:3-4. Yan. Romans 5 verse 3-4. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and hope. And hope does not... Yan. Yan, sige kapag. Yan. Next, 2 Corinthians chapter 1. Yan. 2 Corinthians 1:3-4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our trouble, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Thank you, no? So, dito po sa dalawang references na dinagdag natin, sa point number 1 natin, God uses trials and challenges to build our faith. So sabi sa book of Romans,
talagang nag-build siya ng faith natin. Nagkakaroon ka lalo ng perseverance, ng hope. So, meaning to say, we have to welcome trials. No? We have to welcome them. Huwag tayong magkaroon ng negative impression. Ay, mahirapan na naman ako. Dahil may trial ako. Hindi ganon, di ba? Dapat i-welcome mo siya kasi if you believe that God would like to build your faith, build your character, strengthen you, you have to welcome it. No? Consider it pure joy. At pangalawa, bakit naman hindi tayo mahihirapan during trials? Sabi ng 2 Corinthians 1, i-declare na our God is a God of all comforts. He is the God of comforter. So, ibig sabihin, bakit daw tayo dumadaan sa mga trials, maaaring persecutions, maaaring challenges, kasi kasama naman natin yung Holy Spirit. Kino-comfort na tayo habang nandun tayo sa trials. Kaya Sister May kanina, lagi raw siyang umingiti kasi kino-comfort naman siya, no, ng Holy Spirit. Kahit na may trials, no? Hindi na si Brother James ang nag-comfort sa kanya. The God of all comforts. At ang reason din doon para we have to be of the same purpose. Pag may kapatiran tayo, maaaring dumadaan siya sa tinaanan mong trials. So you can be also used by God as an instrument to give comfort to your sister or brother, no? At syempre, maging blessing tayo for the glory of God. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Now, share a testimony how a past trial in your life strengthened your faith and reliance on God. Sino rito yung magbigay ng isang testimony na nakaraan sa buhay niya na nagkaroon ito ng magandang, sabihin natin, nagpalakas ng iyong pananampalataya at dependence or reliance sa Diyos. Siyempre, marami na tayong karanasan na ganyan. So, sinong gusto mag-share ng isa? Yan, meron ba? How you overcame and Sister Mona, yan. Yun po aming pinagdadaanan kasi yung mama ko po, meron po siyang kidney disease, chronic kidney disease po, nagiging stage 4 na po siya nun. And yung continuous prayer po namin na palakasin yung mama ko, gusto pa namin siya makita. Tapos bigla niya pong pinalitan na praise the Lord po, naging stage 3 po siya. So sabi namin, wala po talaga yung posible sa Panginoon. At yun yung faith po namin talaga mas nag-strengthen siya ng Panginoon. Kasi dati po, parang 40 years old si mama, nag-50-50 na siya. Hanggang ngayon po, 65 years old na siya. Ay buhay pa rin po ang aking mama. So ibig sabihin po, God is good po talaga. Amen. Yan, palapakan natin ang Panginoon. So, praise God. Point number 2 natin, God's grace strengthens us in times of trials. So, sabi ni James ulit sa verse 4 naman, di ba? But you must let endurance have its full effect so that you may be mature and complete, lacking nothing. So, siyempre, sino ito gustong maging mature sa kanyang faith? Amen. So, lahat tayo, di ba? So, kung lahat tayo gusto natin mag-mature sa faith, bakit tayo tatakbo sa trials? Yun paraan ng Diyos, so that you may be mature and you may be complete, no? Lacking nothing. Kaya dito, sinasabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ, no? Who strengthens me. At sabi naman dyan sa 2 Corinthians chapter 12, yan, Sister Len. Yan. Verse 9. 2 Corinthians 12, verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast at all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. So, sabi ni Paul, I will boast the more in my weaknesses. Diba? In trials, in persecution, in hardships, in sufferings.
So, nung natutunan ni Paul na ang biyaya pala ng Diyos ay lalong nagmamanifest, nararanasan niya, ibig sabihin, lalo siyang lumalakas, ibig sabihin niya. Kaya, mas natutuwa daw siya pag may problema siya. Biro mo, yun ang sabi ni Paul talaga, mas natutuwa ako kapag nagkakaroon ako ng trial, suffering, persecution. Kasi lalong nararanasan ko, ang biyaya pala ng Diyos ay nagiging perfect. Diba? Siya ay nagiging mas malakas. Kaya, God's grace strengthen us in times of trials. So, sabi nga dito, basahin natin ito, yung dalawa. Challenges are what makes life interesting. Overcoming them is what makes life meaningful. Yan. Minsan, iniisip mo, yung trial, pahihirapan ka lang. No? Pero hindi mo alam, in the end, maintindihan mo lang siya pag nagtagumpay ka na. Yes. Di ba? And it will be more meaningful. Sasabihin mo, buti na lang, nagkaroon ako ng trials. Di ba? Kung hindi pa na ako nagkaroon ng trials, hindi ko siya maintindihan. Hindi ako magiging ganito. Di ba? So, it helps us actually. Yun ang ating purpose sa lesson na ito. Why overcoming trials and challenges? In your opinion, what does it mean to find joy in trials? And how can we encourage one another to do so? Yan. Sino gusto naman sumagot? Sa inyong opinion, ano ang ibig sabihin na you have to find joy in trials and paano mo may encourage yung iba na gawin niya ito? Yung pag sinabi sa'yo, kapatid, alam mo may problema ako eh. Magsaya ka, kapatid! Kaya yan, di ba? Sister Jess na Ano naman po sa akin, parang yung trial yung joy last 2 years po na na-encounter ko. Siyempre, yung ano mo, yung career mo at sa sarili mong sarili mong kagustuhan at mga desire mo to give up para dun sa napili natin career. Pero alam niyo po yun, yung joy mo yun sa nung ginagawa ko po yun, nakita ko yung favor, yung lahat favor ng Panginoon na na-experience ko doon sa sitwasyon na yon. At doon din pala ako piniprepare ng Panginoon na doon sa second na opportunity na binigay sa akin ng Panginoon. Doon ko talaga nakita yung wala akong interview, parang pinasa lang ni Sister Giselle yung CV ko doon. Tapos through prayer na lang po at lahat, everything, at lahat ng ginagawa ko, nakikita ko naman din yung pagsasakripisyo mo at binigay mo. Nandun yung kaligayahan mo kapag nakikita mo yung tao na yon. At doon din po nung panahon na yon, nakita ko yung maliit yung yung sinisweldo ko, pero yung pabor ng Panginoon, nakailang beses ako nang uwi. Dati 6 years bago ako nakauwi. Sa construction ako nagtatrabaho, malaki pa yung kita ko, pero yung maliit yung kinikita ko, 2 beses ako nakauwi sa isang taon. At yung nagasto sa lahat ng ospital, lahat ng pangangailangan ng aming ama, lahat yun sinustain ng Panginoon. So nakita ko po doon na mas natutuwa ako kapag dumadaan ako sa trials. Alam mo bakit? Kasi nga yung mata ng Panginoon nasa akin eh. Nakatingin siya sa akin na nandun siya sa likod ko na kapag mag-give up na ako, itutulak ako ng Panginoon, bubuhatin niya ako at para makayanan ko yung trials na pinagdadaanan ko. Amen. Praise the Lord. So, maganda yung binanggit niya na ipagmamalaki niya yun na dapat magsaya kasi sa kanyang karanasan, yung mata ng Lord nakatingin sa kanya. Sabi, di ba, my eyes are upon the righteous and His ears are open to their cries. So maganda yun. During trial yun, di ba? Point number 3, sabi dito, God gives wisdom to overcome all trials. So, unang point natin, build our faith. Pangalawa, give strength. Pangatlo, gives wisdom. No? Kasi pinag-aaralan natin, how do we overcome trials and challenges? Sabi sa verse 5, sabay-sabay natin basahin, but if any of you lacks wisdom, let him ask of who gives all generosity and without reproach, and it will be given him. yan. Sabi ni James, si James very practical to eh. Sabi ni James,
kailangan aminin mo, you need wisdom. No? Kaya sabi niya, if any of you lack wisdom, let him ask from God. Yeah, diba sabi niya? Any of you lack wisdom, let him ask. So huwag kang mahiya, Panginoon, bigyan mo ako ng divine guidance. Bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng direksyon. Aminin natin sa Lord. At sabi nga, He gives to all generously. Pag sinabi mong generous, hindi lang siya pagbibigyan ng sinabi mo. Kasi generous eh. Laging sobra yung ibibigay niya. Amen ba? Ganun po yung Panginoon. Diba? And without reproach. Ibig sabihin, minsan, pag tayo nagbigay, o sa manang magagastos niyan. No. Pero niya na, may reproach eh. Parang, inaghanap ka pa ng mga kondisyon, naglalatag ka, di ba? Pero sa Panginoon, wala. Wala kang maririnig, no? Without reproach. And it will be given to Him. So, sabi nga dito, though we may not always understand the why. Totoo naman to eh. Hindi natin alam bakit tayo dumadaan sa ganong pagsubok, no? The why, in the moment, we can have confidence that God is using our struggles to prepare us for His greater purposes, whether in our lives, in the lives of others, or for eternity. Yan po. Pakibasa natin to, Psalms 37, Sister May, verse 23. God direct the steps of the godly. He delights in every life. Yan. Actually, ito yung sabi na, the steps of a good man are ordered by the Lord. So, ibig sabihin, pag may trials ka, humingi ka ng guidance sa Lord, yung mga step mo, ililid ka niya. Yun yung wisdom. No? I-guide ka niya. Ayaw ng Panginoon magkamali ka during trials. Sabi rito, 1 Corinthians 10:13, hindi natin alam yung mga whys. Bakit tayo nagsasuffer? Pero sabi niya, the Lord will never test you, tempt you beyond that you are able to bear. But God is faithful. Sabi niya, tapat ang Diyos. That He will always provide a way for you to overcome. Wisdom yun. Bibigyan ka niya ng paraan para malampasan mo. Yeah, that is wisdom. No? Sa trial ngayon, lagi niya tayong bibigyan ng paraan. Kasi hindi niya tayo pwedeng subukin ng higit sa ating kakayanin. Kaya pag medyo hindi mo na kaya, lalabas na yung paraan ng Panginoon. Amen. Lalabas na kasi hindi niya pwedeng subukin ng lalampas sa kaya mo eh. Di ba? So God will give you wisdom. Amen? Para baka natin ang Panginoon. Now, share a lesson you found in your previous trials. And how can we help each other trust and see God's purpose through it? Yan. Sino gusto mag-testify na merong siyang lesson na natutunan sa isang trial na naranasan niya? Kung paano magtiwala sa purpose ng God. Yan. Siyempre, yan, si Brother Mark. Yan. Hello po. Share ko lang po yung last yung sa mga visa po ng mga bata. Yung lesson po na napag-aralan ko po yung doubt po. Kasi yung Clingerea, ano siya na-stuck yung visa niya. So, then waiting na sila kung ilang araw na lang. So, yung doubt po na parang pumasok sa isip mo, baka ito yung plan B, parang ganun, nagka-plan B ka na agad para pero yun nga, yung doubt po na kumbaga ang Panginoon pa rin ang siyang talagang kumbaga yung faithfulness ng Panginoon nandun talaga siya. Kumbaga yung ano lang natin, yung pagtitiwala lang natin. So yun po yung lesson po na napag-aralan. Yan, praise the Lord. So maganda po yung kanyang karanasan na minsan, katulad natin din, nagkakaroon tayo ng mga doubts, sinisip natin, kaya-kayang gawin ng Panginoon to? No? Parang nahihirapan ng Diyos. No? Parang ganun tayo. Sinusukatan natin ng Diyos. Kaya niya kaya to? Pero,
ang totoo lang ang tanong nun para sa atin kaya natin panampalatayanan yung gagawin ng Diyos. Kaya parang gano'n. Ang totoo, tayo kaya ang kayang manampalataya sa kanyang gagawin. Amen? So, dapat ganun po, no? So, point number 4 natin, God works in all things good for us. Very common yung verse na to. Basahin natin, Romans 8:28. And we know all things God works for the good for those who love Him, and called according to His purpose. yan, kahit na ano pang trials and challenges, ang maganda dito, pag anak ka ng Diyos, mahal mo ang Diyos, mahal ka ng Diyos, lahat ng bagay, sabi niya, gumagalaw siya, at ito'y nagkakalakit-lakit sa ikabubuti mo. Diba? Anong ending natin? Kaya sabi nga, naalala ko yan, may isang kapatid dati sa sa isang gawain namin dati, sabi sa akin, ano mo ba, pag inisip mo pa rin, kahit ang bigat ng problema mo, ang ending mo, lagi kang panalo. Ganun siya, oh. Ganun ang ano niya. Kahit saan ka makarating, kahit ano pa yung problema, kahit ano pa yan, ang ending mo pa rin, panalo ka eh. Kasi anak ka ng Diyos. Amen. Ganun ang thinking niya. Kahit ano isipin niya, may problema na naman. Laging isipin niya, ano kaya ending nito? Panalo naman ako dito eh. Diba? Yun ang ending eh. Hindi na pwede mabago yun. Diba? Pwede mo ba bang palitan yung salita ng Diyos na ang ending mo hindi good for you? No. Ang ending mo, good pa rin sa'yo. Amen? Parapahan natin ang Panginoon. Hallelujah. So sabi dito, life's challenges are not supposed to worry you. They are supposed to help you discover who you are in Christ and how far you can go. Kaya, sa totoo lang, sa pamamagitan ng trials, nadi-discover mo yung Diyos. Di ba? Nagpapakilala sa atin ng Diyos. Maraming example yan eh. Si Abraham, di ba, nung bigla siyang sinubok ng Panginoon, i-offer mo nga yung anak mo. Siyempre, pag ikaw si amang Abraham, Panginoon, anak ko to, isa lang, tapos kukunin mo pa. Diba? Pero sabi nga gano'n, sumunod si Abraham. Pero sa pagsunod niya, nagpakilala ang Diyos, sabi, He is the great provider. Diba? Kung hindi siya sumunod, makikilala ba niya ang Diyos? Hindi. Diba? So, He is the great provider. Kaya nagpakilala ang Diyos sa kanya. Dahil sa pagsunod niya. Basahin natin yung Psalms 23. Nakakita tayo. Brother James. Yan. Psalms 23:4-2. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff they comfort me. To prepare a table before me in the presence of mine enemies. To anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yan, praise the Lord. So, ito si David. Si David nagsulat yan, di ba? Si David, sa dami niyang trials and challenges na dinaanan. Yung last 3 verses ng Psalms 23, punong-puno siya ng na sabihin na natin ng lesson bilang isang mananampalataya. Sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death. Yun mo, yung inisip mo, nasa pinig ka na nakamatay. Di ba? Sabi niya, I shall not fear. Ba't ako matatakot? Sabi niya. No? Bakit? Thou art with me. Ikaw ay kasama ko. Diba? So, si David, ang daming trials yan, ang daming challenges. Diba? Sabi nga sa inyo, nung pinag-aaralan ko yung dating sheep privilege ko, na 15 years old, inanuin na siya magiging hari. 15 years old! Ilan taong ka na, Zion? Ilan taon ka na? How old are you, Zion? Good, Zion. How old are you? 13. 13, imagine si David, 15 years old.
2 years from now, you are like David. Imagine, no? 50 years old, no? David was anointed to be king. Pero anong taon siya umupo sa trono? 30 years old. Imagine mo yung challenges niya. No? Nakita mo yung challenges niya. Ilang beses siya pinagtakang patayin, di ba? Kay Saul. Kaya sabi niya dyan, though I walk through the valley of the shadow of death, di ba? I shall feel no evil, for thou art with me, di ba? Grabe si David. At katulad ng lesson natin ito, point number 4, God works in all things good for us. Ang ending niya sa verse 6, di ba? Sabi niya, surely goodness and mercy and love. Hindi ba? May love ka, no? Shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever and ever. Amen? Papahan natin ang Panginoon. Kaya hindi pwedeng baguhin ang salita ng Diyos. Kahit ano bang trials, ang ending mo, surely, sabi ni David, surely, goodness and mercy shall follow me. Di ba? So, dapat yun ang ma-realize natin when we come to trials and challenges. Parang ang tanong ganito eh, ang approach dapat, may gagawin na naman sa akin ng Panginoon. Ano kaya yun? Dapat nakangiti ka, di ba? Ano kaya yun? Kaya pag may kapatid na nagtanong sa inyo, kapatid, ano kaya? May problema naman ako. Hindi ko naman gagawin ko. Kapatid, ano? May problema ka? Ano kaya gagawin ng Panginoon? Balita mo sa akin ha? Dapat ganun tayo, di ba? Parang ano ka yung excited ka, di ba? Ano kaya ang gagawin ng Panginoon? Di ba? Dapat ganun tayo, hindi tayo negative end. Dapat positive tayo na may gagawin na naman ng Panginoon ko. Ilan kaya ang English na gagawin sa akin ng Panginoon? Praise the Lord, palapakan natin ang Panginoon. Share a testimony how God worked in your past trial and helped you to endure them and overcame in the end. Dito, endure, ibig sabihin, medyo tumagal yung trial mo. Pero sa uli, nagtagumpay ka pa din. Sino yung gustong mag-testify dito? Medyo may trial siya, tumagal talaga. Endure. Pero tinulungan pa rin tayo ng Diyos. Sino yung gustong mag-share? Sister Joanne, endure. Ako, Pastor, lagi ko pong testify yung sa amin pong mag-asawa na napakahabang panahon po na talagang nagtiis siya sa akin, nagtiis din ako sa kanya. Kasi nag-trials talaga yun. Kasi pag nag-aaway kami, alam niyo yun na kwento ko na talagang nagwawala si Archie, binabato niya yung kung ano yung mabato niya sa TV na ano yun ni Marie Christie. Tapos ako talagang wild din talaga, naguhubad ako. Ganun ako ano. Huwag ka magagalit dito ah. Grabe yung challenge yun para sa akin. Talagang, pero dahil sa alam mo yung babad ka sa presensya ng Panginoon, ibinabad ka sa prayers ng mga taong mga women's, lalo na yung pinsang ko na tumutulong para sabihin niya yung gano'n. Dahil kasi talaga ang hirap ng may asawa sa totoo lang. Lalo na yung magpapaisa ilalim ka sa asawa mo na alam mo, estudyante mo siya dati. Yung pride mo, kakainin mo yun eh. Kahit yung sa trabaho, hindi ka maghahanap ng trabaho na mas malaki yung sasahurin mo. Kasi alam mo na pag-aawayan niyo yung dalawa. So talagang binaba ko yung sarili ko, nagpakumbaba ako. At nagpapasalamat ako kasi yung trial na yun, nagkasama kami before si Uzi. Nagsasama na kami, masama pa na talaga yun. So sobra talaga, Pastor, yung trial na yun. At naalala ko, humingi ako ng tulong sa inyo na nagpipapapray ako kasi nga nag-aaway kami sobra at parang darating kami sa point ng paghihiwalay and all. Pero because of ang namutawi din sa akin, yung binigay ng pinsan ko na Jeremiah 29:11, gas siya. Pero talagang totoo na hindi magbibigay ang Panginoon ng pagsubok na hindi mo kakayanin. At
yun nga yung endurance na sinasabi, stamina pala yung trials na to kasi ipiprepare niya talaga yung paano mo i-endure yung trials na yun. So praise the Lord po, ngayon po kahit mag-away kami, ito na ako na yung nagpapakumbaba. Nakadamihan. So praise the Lord po. Sino ba dito nag-ubad? Pero, Sister Vanessa na share sa'yo, baka mas matagal ang endurance dito. Akala mo, di ba? Nabot po niya ang energy. Nasaan yan? Ay, pag sa trials po talaga, ano po yan, ano nga po, suki. Sobrang suki ako ng trials. Pero yung trials, katulad nga po ng sinabi ni Pastor kanina, it's an opportunity to have a breakthrough. Pag may trials ka, lagi mong i-expect na talagang something great will happen to you. Sa everybody knows, ang aking life testimony is like maalaala mo kaya, di ba? Pero ang natutunan ko doon is hindi tayo maging dapat complacent na pag mayroong kang trials, ina-expect mo agad, winner ka kagad. Para kang papasok sa butas ng karayom bago mo maipasok yung sinulit dun sa butas ng karayom na yun. Dahil yung trials na yun, it's either it will break you or make you. So, mag-i-endure ka ba? Kasi sa trabaho lang po for 17 years, sa family, sa lahat po talaga, pag hindi ka nag-endure, loser ka. Talagang hindi mo mawiwin yung mga taong gusto mong madala sa Panginoon. At natutunan ko po doon na before you need to think about those people around you. Na parang pag natingnan mo siya na, katulad nitong asawa ko, ano to, kailangan itong makakilala sa Panginoon. Kapag hindi ito nakakilala, diretsong impyerno to. So parang, yun agad ang naisip mo dahil natutunan nyo na po, o natutunan na po natin na ikaw lang ba ang mag-i-enjoy sa heaven? Ikaw lang ba? So, there is an urgency na talagang kailangan ang mga taong ito ay makakilala rin sa Panginoon. Katulad po ng mga napagdaanan natin, hindi ka mag-i-enjoy lang dahil nakakilala ka na sa Lord. Kailangan tuloy-tuloy ka. Kaya yung trials, patuloy lang. It will make you stronger than before. Amen. Praise the Lord. Lututuhan ko lang kasi ngayon ko lang siguro marami rin pagkakataon yung sinishare ni Sister Vanessa, si Brother Romel. Hindi siya nagkataon kasi tumira siya sa taon kung saan yung building namin eh. Lumipat kayo doon, di ba? Dahil lumipat siya doon, nung nadala niya si Brother Romel, hindi rin yung nagkataon na yung way ni Brother Romel, dadaan siya dito sa EK. Sasabay siya sa akin, araw-araw tuwing umaga. Hindi siya nagkataon. Ibig sabihin, plano ng God yun. Kaya dahil napunta siya sa building namin, napunta siya sa trabaho niya sa Garud na kailangan dumaan siya sa EK, sumasabay siya sa akin tuwing umaga. At sa bawat umaga, pagsabay niya sa akin, ayan na, the Word of God. Every day yan, nagsisharing kami with Brother Romel. At alam ko yung purpose ng God, matagal ng panalangin ni Sister Vanessa, yun nagbunga siya. At hindi lang yun, hindi rin siya nagkataon. Dahil naging close kami ni Brother Romel, nung aalis na siya sa na yun sa trabaho na sa Garud, sa Tayer, di ba? Sabi niya, nag-prepare siya ang trabaho niya. Sabi ko, sige, ba't hindi tayo mag-apply sa Emirates? Apply ka sa Emirates. Bigyan mo sa akin yung code number, username, password. Pag-aaralan mo lang. Binigyan niya sa akin yun. After pandemic, yun mo yung taon na yun, ha? After 6 years, 7 years, after pandemic, tinawagan siya ng Emirates. So many years.
Tinawagan siya ng Emirates. So, tuloy-tuloy na yan. Kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Ilang bonus na yung tinanggap ni Brother Romero. Pero hindi siya lahat nagkataon. Amen. Di ba? Pero yung plano ng Diyos, nagkalakit-lakit. Di ba? Kaya, kahit anong trials ang daanan natin, kahit ang bigat pa siya, may plano ang Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So in our conclusion, sabi nga naman, God promises deliverance for the righteous. So yung verses na to, Psalms 34, 17 to 19. Basahin natin sabay-sabay. The righteous cry out, And the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. A righteous man may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Yan. So dito sa Psalms 34, kung tayo po'y nasa pagsubok, sabi nga, you may cry out, but God always hears you. Nakikinig ang Diyos sa'yo. He delivers them from all. All. Kaya sabi nga gano'n, namimili ba ang Diyos sa mga pinakikinggan niya? Sa bawat problema? No. All. Lahat ng trouble, lahat ng trials, pinakikinggan ng Diyos. The Lord is close to the brokenhearted, save those who are crushed. Minsan nakala mo, lubaypay ka na. Kala mo, hindi mo na siya kaya. Pero pinakikinggan ka pa rin ng Diyos. At alam ng Diyos, sabi niya, righteous man may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. So, lahat ng trial pa, kahit ano pa siya, kahit anong dami pa niya, i-deliver ka pa rin ng Panginoon dyan. Sa lahat ng yan. Amen? Para natin ang Panginoon. So the trial tests our faith, leading us to maturity and spiritual growth. They allow us to depend more fully on God, build endurance in our walk with Him. While trials and temptation are difficult, we are to consider them with joy because they ultimately lead to our spiritual maturity. Sabay-sabay natin basahin to. I pray that